Nagsimulang magpalabas si Grandmaster Lu ng napakalakas na enerhiya. Pinagmasdan siya ng Force Sea Ghost at sinabi, mukhang normal lang si Grandmaster Lu kanina, ngunit ngayon ay ganap nang nagbago ang kanyang enerhiya. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga pamamaraan ng talisman ng pamilya Lu. Sumang-ayon si Grandmaster Fu, tama ka. Ang pamilya Lu ay nagtataglay ng mga nangungunang teknik. Ang batang ito ay gumagamit ng talisman ng pagtawag sa Diyos. Kung hindi ka ganoon ka-Jose, sa tingin mo ba susuportahan ko siya? Ipinahayag ni Grandmaster Lu, ang titulo ng pinakabatang Grandmaster ay akin. Sino mang magtangkang agawin ito sa akin ay mamamatay. Pagkasabi nito, inilunsad niya ang isang nakamamatay na atake kay Luchin. Nag-aalalang tanong ni Gicho, Ginoong Luo, ayos lang po ba kayo? Samantala, iginiit ng apat na si Ghost, Grandmaster Lu, dapat mo siyang panatilihing buhay. Kailangan namin ang formula bago namin siya mapuksa. Nang mawala ang usok, gulat silang nakita na natalo si Grandmaster Lu. Ngumisi si Luan, may kutob na ako na may mali mula sa simula pa lang. At kayong mga hanggal, sinasabi ninyong ang batang ito ay nagtataglay ng teknik ng pagtawag sa Diyos. Wala kayong ideya sa tunay nitong kapangyarihan. Ang nakita ninyo kanina ay wala pang 1% ng kakayahan nito. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, dapat ko ba siyang patawarin o tapusin na ang kanyang buhay? Labis na nagulat ang apat na si Ghost at bulalas nila, paano ito nangyari? Bumaling si Jianggi sa kanyang tiyuhin, Tiyo Ghost, tapusin mo na siya. Sino mang makapatay sa kanya ay tatanggap ng karagdagang $100 milyon mula sa akin. Wala kang dapat ikatakot, sisiguraduhin kong mabibigyan ng sapat na kabayaran ang iyong pamilya. Kaya sumugod ka na at lumaban. Tumutol si Tongran, Jianggi, hindi ito tama. Sumagot si Jianggi, Tongran, wala kang karapatang magsalita. Ang pamilya mo ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng yaman na nararapat sa akin. Pinatay pa nila ang mga magulang ko. Lahat ng ginagawa ko dito ay ganap na makatarungan. Sa sandaling iyon, humakbang si Young Master Fu, Young Master Jiang, tunay kang kahanga-hanga. Iwan mo na sa akin ang batang ito. Ako na ang bahala sa kanya sa isang iglap lang. Isang kaina-hinalang figure ang nagpayo, siguraduhin patagilan ang laban. Kailangan ko ng oras para buhayin ang porma sayon. Sumugod si Grandmaster Fu, na nag-uutos, binata, layuan mo si Young Master Lu. Ang tagal mo namang tumakas, panunuyan ng apat na si Ghost. Habang sila'y nagsasalita, binuhay ni Grandmaster Lu ang kanyang talisman, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Ngumisi siya, paano ninyo ako tinangkang hulihin? Ginamit ko ang aking talisman para lumikha ng isang mapaminsalang pagsabog. Duda akong may natira pa sa katawan ninyo. Gayunpaman, nang mawala ang usok, labis siyang nasindak nang makita si Luan na walang galos. Sa halip, si Grandmaster Fong ang walang awang binubugbog. Galit na galit ang apat na si Ghost at sumigaw, binata, tikman mo ang aking lason. Nagpakawala sila ng isang hukbo ng mga espirito para umatake, ngunit mabilis na ginamit ni Luan ang kanyang teknik upang mapawi ang lahat ng mga espirito. Natarantang nagtaka ang apat na si Ghost, paano ito nangyayari? Anong uri ng salamangka ito? Sa pagsasalita lamang niya, nagawa niyang pawiin ang lahat ng aking mga multo. Si Grandmaster Fong, na labis ding namamangha, ay bumulalas, anong nangyayari dito? Kinakalaban niya ang tatlong Grandmaster ng sabay-sabay nang hindi man lang pinagpapawisan. Maaari na ba siyang pumasok sa landas ng paglilinang? Kung hindi, hindi ko maisip kung paano magiging ganoon kalakas ang isang taong kasing bata niya. Hinarap ni Grandmaster Luo ang iba, mga senior, hindi na kailangang magtago pa. Alam kong taglay pa rin ninyo ang pinakamahuhusay na gamit at teknik ng inyong pamilya. Gamitin na ninyo ang mga ito ngayon. Isipin ninyo, nagawa na nating kaaway ang batang ito. Kung makarating siya sa ating mga tahanan at atakihin tayo, hindi natin mapoprotektahan ang ating mga sarili. Kung mas maaga natin siyang mapuksa, mas mabuti para sa ating tatlo. Nakaupo ang apat na si Ghost, ginugol ko ang maraming taon sa pagpapalaki sa mga espiritong hayop na iyon, at pinatay silang lahat ng batang ito sa loob lamang ng ilang oras. Kamatayan lamang ang tanging parusa para sa gayong krimen, at mamamatay siya sa pamamagitan ng aking nakapandidiring lason sa dugo. Kasunod nito,
Pinagsama ng tatlong Grandmaster ang pinakamalakas na teknik ng kanilang pamilya at naglunsad ng isang huling desperadong atake kay Luchin. Gayunpaman, kalmadong pinagmasdan ni Luan, mas maraming oras ang ginugol ng mga taong ito sa pagtatalo kaysa sa pag-atake. Sa halip na tumuon sa laban, tila mas interesado silang makipagnegosasyon sa isa't isa. Habang tinitingnan nila ang larangan ng digmaan, ang buong lupa ay nagsimula ng gumuho. Napakadelikado na rito. Kailangan na nating umalis agad. Babala ni Tongren, na labis na nababahala sa sitwasyon. Sakto namang sumugod si Grandmaster Fong, ngunit mabilis itong naiwasan ni Luan. Bago pa tumama ang iba pang atake, naglabas siya ng isang mahiwagang dahon para salubungin ang mga ito. Nagulat ang mga Grandmaster sa kanyang ginawa at nagtaka kung ano pa ang mga teknikong itinatago niya. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Luan ang kanyang mahiwagang dahon patungo sa tatlong master. Hindi makapaniwala si Force Ghost kung paano sila napunta sa pakikipaglaban sa isang halimaw. Kinilala niya na mas mahusay si Luo Qin sa kanila sa bilis at lakas, kaya napakahirap para sa kanila na makasabay. Nakakita siya ng pagkakataon at tinanong si Old Master Ding kung tapos na ang paghahanda. Kinumpirma ni Ding na tapos na ito at ipinahayag na si Luan na ang kanyang huli. Pagkatapos ay binuhay niya ang isang porma sayon para bitagin si Luo Qin. Habang tumitindi ang laban, natagpuan ni Luan ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng pormasyong Cursed Mountain Burial. Inamin niya na kailangan niyang kilalanin ang lakas ng pormasyong ito dahil pinaglalaroan nito ang kanyang isipan ng may nakakagulat na kadalian. Napansin niya na ito ang unang kalaban mula ng kanyang pagbabalik na ang mga atake ay talagang epektibo laban sa kanya. Pagkatapos ay gumamit si Master Ding ng isang porma sayon ng usok, na naging sanhi upang ang mga nakapaligid na bato ay kumapit sa katawan ni Lu Chen. Dahil dito, naniniwala si Force Ghost na sa wakas ay nanalo na sila at nagpahayag ng ginhawa. Inamin niya na kung hindi silang apat na nagtulungan, imposibleng talunin si Lu Chen. Gayunpaman, nanatiling nagdududa si Grandmaster Fong. Sinabi niya na masyadong kampante ang bata at kakaiba ang bagal ng kanyang pakikipaglaban. Tinanong niya kung ano ang ibinigay sa kanya ng pinuno ng angkan ng apo para labanan sila. Ipinagpalagay din ni Fong na kung tinangka ni Luan na tumakas sa halip na manatili, wala ni isa sa kanila ang makakapidyo sa kanya. Nagbabala si Old Master Ding laban sa padalos-dalos na paghuhusga. Ipinaalala niya sa kanila na hindi pa tapos ang kanilang misyon dahil kailangan pa nilang puksain ang pinuno ng angkan ng abo. Habang sumusulong sila, hinarap ni Force Ghost ang pinuno ng angkan at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Pinayuhan niya itong ibigay na ang formula, nangangatuwirang ito na lamang ang paraan para mailigtas siya sa hindi kinakailangang gulo. Itinuro niya na dahil sa kanyang katigasan ng ulo, isang binata na ang nawalan ng buhay. Galit na galit si Chichio at sinumpa sila, tinawag silang kasuklam-suklam. Ipinangako niyang ipagdarasal na hindi sila magtagumpay sa kanilang mga plano. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Master Ding ng pagkilos. Lumingon sila at nakitang nabasag ni Luan ang mga batong bumibigkis sa kanya, at sa proseso, naputol ang isang kamay ni Master Ding. Dahil sa panganib, binalaan ni Grandmaster Fong si Force Ghost na mag-ingat. Ngunit bago pa makapag-react si Force Ghost, hinawakan ni Luan ang kanyang ulo at inihampas siya sa lupa. Natakot si Grandmaster Fong at tinangkang tumakas, inamin niyang hindi niya inaasahang makakaligtas si Lu Chen. Nagtataka siyang nagtanong kung ang katawan ba ng bata ay gawa sa bakal, isinasaalang-alang kung gaano ito kabalintunan na kalakas. Ngumisi si Luan at nanguuyam na sinabi kay Fong na nakakalungkot na walang sino man ang nakatakas sa kanya noon. Tiniyak niya rito na walang saysay ang pagpupumiglas. Pagkatapos ay walang awang pinutol ni Luan ang binti ni Fong. Nasaksihan ni Grandmaster Lu ang pamamaslang at ipinahayag na tapos na ang lahat. Napansin niya na nakabaon sa lupa ang ulo ni Force Ghost at nawalan ng binti si Grandmaster Fong. Kumalat ang takot sa kanyang boses nang mapagtanto niyang hindi rin sila ililigtas ng bata. Sigurado siyang papatayin silang lahat ni Lu Chen. Samantala, hindi makapaniwala si Johnny at nagtataka kung mga hanggal ba ang mga taong ito. Iniisip niya na dahil hindi nila kayang talunin si Luo Qin, dapat na lamang silang tumahimik at tumakas sa halip na manatili para purihin ang kanyang lakas. Si Lu Qin, na ang boses ay puno ng panunuya, ay nagtanong kung bakit sila tumatakbo.
Humarap si Jiang Yi sa kanya at binalaan siyang huwag nang lumapit pa. Nangatuwiran siya na kahit na mayroon si Luan ng napakalakas na kapangyarihan, hindi ito nangangahulugan na may karapatan siyang pumatay ng walang habas. Ipinaalala niya rito na may mga batas sa mundong ito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jiang Yi na inimbite niya ang misteryosong master mula sa Haidong. Sinabi niya na kahit si Grandmaster Fong, na nanatiling walang talo sa loob ng maraming taon, ay walang laban sa figurang ito. Binalaan niya si Luan na kapag dumating na ang misteryosong master, wala na siyang pag-asa. Hindi natin nagsiluhochin at sinabing alam na niya ang tungkol sa misteryosong master. Gumagastos ka ng 200 milyon sa mga walang silbing master na ito para patayin ako, ngunit 70 milyon lamang ang inalok mo para imbitahan ang isang makapangyarihang misteryosong master. Tila wala kang respeto sa mga misteryosong master, paratang ni Luochin. Sumagot si Johnny na may ngisi, maging mayabang ka hanggat gusto mo, ngunit kapag dumating na ang misteryosong master, hindi ka na makakapagsalita pa. Sandali lang, paano mo nalaman na nagbayad ako ng 70 milyon para imbitahan ang misteryosong master? Iyon ay lubhang confidential na impormasyon na ako lamang ang nakakaalam. Kalmadong ibinunyag ni Luchin, nagbayad ka ng 20 milyon para ipakita ang iyong sinseridad. Ang isa pang 20 milyon ay ibibigay kapag lumitaw na ang misteryosong master sa harap mo, at ang huling 30 milyon ay babayaran kapag natapos na ang gawain. Ang iyong unang bayad ay ginawa kagabi ng alas 11 ng gabi sa pamamagitan ng Swiss Bank. Ngayon, nasabi ko na sa iyo ang lahat. Ang tunay na tanong ay, paano ko nalaman ang lahat ng ito? Kinakabahang umutol si Johnny, pipakiusap, sabihin mo sa akin kung sino ka. Ibig bang sabihin nito, ikaw ang misteryosong master? Malalim na nag-isip si Johnny, naalala niyang sinabi sa kanya na ang misteryosong master ay dapat na matanda na, ngunit ang taong nakatayo sa harap niya ay mukhang napakabata. Tumawa si Luan at nang uyam, kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang iyong maliit na isipan ay hindi kailanman mahuhulaan kung sino talaga ako. Isa lang ang gusto kong malaman, kung ililigtas ko kayong lahat, ano ang iaalok ninyo sa akin? Kapalit, inis na sumagot si Jiang Yi, huwag kang masyadong mayabang. Dahil sa Corpse King, milyon-milyon na ang nagdusa. Ikaw at si Gio lamang ay hindi ninyo siya matatalo, gaano man kayo kalakas. Kakailanganin ninyo ng tulong. Sa sandaling iyon, humakbang si Force Ghost at nagpaliwanag, mali ang pagkakaunawa mo sa aming batang master, Lu Chen. Ang sinasabi niya ay tutulungan ka namin ng libre sa paghuli sa Corpse King. Ang hinihiling lamang niya kapalit ay iligtas mo ang aming buhay. Akala mo ba kulang ako sa mga taong tutulong sa akin? Pagkotsa ni Luan, lumingon ka at tingnan mo kung ilan ang kasama ko. Nang lumingon sina Jiang Yi at ang iba pa, gulat silang nakita ang isang pangkat ng mga sasakyang militar na dumarating. Sumaludo at bumati ang mga blood-filled demon sa kanilang instructor na si Luchin. Ngumisi si Luchin at sinabi, may nagsabi dito na nag-iisa ako. Ipagpalagay ko na ang pagkakita ninyo sa aking koponan ngayon ay nagpapagaan ng inyong isipan. Malalim na nag-iisip si Jiang Yi, napagtanto niyang mayroon ng lahat si Luan ng anumang maya-alok niya. Ano pa ang maaari niyang ipambayad? Gayunpaman, ang tunay na problema ay labis na walang katuturan ang sinabi ni Force Ghost, na nagtulak sa kanya sa gulo na ito. Kung si Luchin lamang, maaaring nailigtas pa siya, ngunit ngayon ay nakulong na siya. Ipinahayag ni Luan, babalik ako agad. Ihanda ninyo ang kailangan ko bago ako bumalik. Nagmamakaawang sabi ni Force Ghost, sinasabi ko sa iyo, wala akong anuman. Bago pa siya makapagsalita muli, pinatumba siya ni Luan at malamig na sinabi, kung wala kang anumang mahalaga, wala ka ring silbi sa akin. Wala akong dahilan para panatilihin kang buhay. Nakita ni Jiang Yi ang apat na si Ghost at labis siyang nasindak. Mahigpit na babala ni Luan, gawin ninyo ang sinabi ko, o haantong kayo sa parehong kapalaran. Pagkatapos ay inutusan niya si Gio, ituro mo sa akin kung saan nagtatago ang Corpse King. Saang baryo siya naroon. Habang sumusulong sila, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kalaliman ng kalapit na kagubatan. Humarap si Gio kay Luchin at nagpasalamat, Luochin, maraming salamat. Ngayon, sa harap ng lahat, pinatunayan mo na ang mga nagtaboy sa Corpse King ay mula sa pamilya Sher. Dahil sa iyong mga salita, nailigtas ang reputasyon ng pamilya Apo.
Bukod dito, tinalo mo ang maraming matatanda ng pamilya Sher, na nangangahulugang nawasak na sila. Sa isang araw lamang, 2 malaking pabor ang nagawa mo sa amin, mga pabor na hindi ko kailanman mababayaran. Matatag na sumagot si Luan, hindi mo na kailangang magpasalamat. Sinabi ko na sa iyo na kinasusuklaman ko ang mga traidor, magnanakaw, at manlilinlang. Tungkol naman sa pagwasak sa pamilya Sher, iyon ang plano ko mula pa sa simula. Nagtatakang tanong ni Chio, may ginawa ba sa iyo ang pamilya Sher kaya gusto mo silang patayin? Umiling si Luchin at sumagot, hindi. Ito ang unang beses naming magkaharap, ngunit ang kanilang mga ginawa ay nagpagalit sa akin kaya pinuksa ko sila. Hindi pa rin makapaniwala si Gio at sinabi, wala akong ideya na isa kang instruktor ng hukbo. Sa tulong mo, mas madali naming mahuhuli ang Corpse King. Sa sandaling iyon, may isang boses na sumingit, kaya ikaw pala ang instruktor ng Bloodfield, Ginoong Luan. Bago pa makalapit ang estranghero, humakbang si Blood Tiger at nagbabala, magpakilala ka at lumayo ka. Hindi natinag ang lalaki at nagpakilala, Kapitan, tumabi ka. Hayaan mong ipaliwanag ko kung sino ako. Ako si Commander Wu Keimeng mula sa Jianglan's Fist Armed Forces. Tumanggap ako ng direktang utos mula sa headquarters na tulungan si Ginoong Luchin. Nagtaas ng kilay si Blood Tiger at nagtanong, kayo lang bang dalawa ang narito para tumulong? Ngumisi si Wu Keimeng at sumagot, huwag mo akong isama. Hindi ako ganoon ka-Jose, ngunit pagdating sa kakayahan sa labanan, talagang ganoon ba kayo kalakas ngayon? Wala ni isa sa inyo ang may laban sa Blood Corps. Inis na sumagot si Captain Blood Tiger, kung may sasabihin ka, dumiretso ka na sa punto. Ngumiti si Wu Keimeng at nagpatuloy, kaibigan, narito lamang ako para tulungan si Ginoong Luchin, at hindi ako nag-iisang dumating. May kasama akong napaka-espesyal. Kilalanin ninyo si Ginoong Dangba mula sa Wujiang Temple. Siya ay mula sa Jisan at umabot na sa Half-Step God Realm. Napasinghap sa gulat ang lahat. Isang Half-Step God Realm Master. Bulalas ng isa. Dagdag pa ng isa, mas malakas pa siya kaysa sa isang cultivator sa Path of Cultivation. Tahimik na nagmamasid si Luchin at naisip sa sarili, naaalala ko na noong nakaraan, ang God Realm ay tinatawag na True Awakening. Mukhang may talento ang matandang ito, ngunit hindi pa niya nakakamit ang ganap na paggising. Ang kanyang paggising ay mas mahina kaysa sa isang tunay na paggising. Gayunpaman, para sa pamantayan ng mahinang mundo, siya ay labis na makapangyarihan. Humakbang si Ginoong Dangba at magalang na hinarap si Luochin, nakababatang kapatid, huwag mong sisihin si Ginoong Wu sa pakikialam. Ginagawa lamang namin ito para sa kaligtasan ng lahat. Ang Corpse King ay nag-evolve na, at hindi na siya kayang labanan ng ordinaryong mga mandirigma. Binasa ko ang iyong mukha kanina, at mayroon akong masamang kutob na may mapanganib na darating sa iyo. Isang malaking labanan ang malapit ng maganap dito. Ngumisi si Luan at sumagot, tumpak ang iyong hula, dapat kong sabihin. Mayroon kang kakaibang paraan ng pananalita, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo bilang kapalit, ngayon ay isang malaking panganib ang darating sa iyo, at imposibleng makatakas dito. Habang bumabalot ang enerhiya kay Master Dangba, mahigpit siyang nagsalita, binata, pakinggan mo ang iyong sinasabi. Ang iyong mga salita ay maaaring magdulot sa iyo ng gulo. Hindi natin nagsigiking at sinabi, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang kalbong iyon. Dagdag pa ni Gichio na nakatayo malapit, ang lalaking ito ay lumikha ng napakalaking presyon sa pamamagitan lamang ng pagtayo rito, kaya kahit ang pananatili sa kanyang presensya ay labis na mahirap para sa amin. Hindi dapat maliitin ni Ginoong Luo ang kanyang sarili. Siya ay lubhang mapanganib. Pagkatapos ay sinabi ni Wu Keimeng, sinabi ko na sa iyo, binata, na hindi ka dapat maging ganoon tigas ang ulo dito. Ang pagkakaroon ng tiwala sa iyong kapangyarihan ay mabuti, ngunit ang pagpili ng away saan ka man pumunta ay hindi matalino. Kung si Lin Haong ang nasa iyong lugar, tiyak na hindi siya magsasalita kay Master Dangba sa ganoong paraan. Alam niya kung paano kumilos sa harap ng isang makapangyarihang master. Sumingit si Master Dangba, Wu Keimeng, hindi na kailangan ng labis na salita dito. Ituloy na natin ang ating pakay. Iginiit ni Wu Keimeng, maghintay muna kayong lahat at tingnan ninyo. Sumagot si Luochin, hindi namin problema ang maghintay, ngunit huwag mong kalimutan ang propesya.
Tiyak na papalapit na ang panganib sa iyo. Pagkatapos ay humarap si Gaiking kay Instructor Luo at nagpahayag ng kanyang pagdududa. Instructor Luo, seryoso ka ba sa malaking gulo na darating sa martial master na ito, o sinabi mo lang iyon dahil pareho silang magsalita? Sumagot si Luan, sa tingin mo ba talaga alam ko ang lahat tungkol sa hinaharap? Kung ganoon, tatayo ba ako rito kasama mo? Maraming teknik para mahulaan ang mga pangyayari, ngunit lubha itong mapanganib para sa isang tao. Kung mas malayo ka sa mga ito, mas mabuti para sa iyo na mahulaan ang hinaharap. Dapat nating pagmasdan ang kalangitan. Maaari mong sabihin na ang paghula sa hinaharap ay labag sa kalooban ng kalangitan. Nagpatuloy siya, mayroon akong sapat na kapangyarihan upang suwayan ang kalangitan at alamin ang lahat. Ngunit walang benepisyo sa paggawa nito. Sa sandaling inaangkin mong hulaan ang kapalaran ng isang tao, seryosong nagbibigay pansin ang kalangitan. Dahil dito, agad nilang pinagpapasyahan ang iyong parusa. Kung ang isang tao ay may malaking kapangyarihan, siya ay tatamaan ng kidlat. Gayunpaman, sa mas mahihinang kaharian, minamanipula ng kalangitan ang kapalaran sa paraang ang wakas ng isang tao ay hindi simple, paggunita ni Luan. Noong unang panahon, nagkaroon ako ng isang mahal na kaibigan na biglang nawala nang hindi man lang nagpaalam. Kalaunan, natuklasan ko na siya ay pinarusahan ng kalangitan. Nang malaman ko ang katotohanan, huli na ang lahat. Wala akong magawa para iligtas siya. Simula noon, ginawa kong misyon na babalaan ang iba laban sa pagsasalita laban sa kalangitan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako basta-basta nagsasalita tungkol sa kapalaran. Kung sinasabi kong may darating na kapahamakan sa taong ito, maniwala kayo sa akin, mangyayari iyon. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Samantala, dumating si Master Dangba sa isang baryo kung saan maraming tao ang naging zombie. Gamit ang kanyang natatanging teknik, tinawag niya ang Demon King. Pagkatapos ay ipinahayag ni Master Dangba, masamang nilalang, lumabas ka. Corpse King, narito ako para wasakin ka. Harapin mo ako agad. Sa sandaling iyon, sumugod ang Corpse King at agad na pinuksa ang tinawag ni Dangba na Demon King. Naisip ni Dangba sa sarili, mas malakas ang Corpse King kaysa sa inaasahan ko. Ang aking Demon King ay isa sa aking pinakamakapangyarihang atake, ngunit winasak niya ito sa isang suntok lang. Magiging brutal ang labanang ito. Sumugod si Master Dangba at binuhat ang Corpse King, pagkatapos ay inihampas niya ito sa lupa. Gayunpaman, nang sumugod ang Corpse King gamit ang kanyang mga teknik, pinasimulan ni Master Dangba ang pagtugtog ng kanyang tambol ng digmaan. Ang malakas at tumatagos na tunog ay nagdulot ng matinding sakit sa Corpse King, na hinawakan ang kanyang ulo sa sobrang paghihirap. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Wu Keimeng at naisip, ano ang nakakatakot na tunog na ito? Pakiramdam ko, kahit pakikinggan ko lang ito, dudurog ang aking kaluluwa. Sinuri ni Lu Qin ang sitwasyon at sinabi, wala sa mga miyembro ng Bloodfield Team ang apektado ng tunog na ito. Ibig sabihin, ang kanilang pagsasanay ay labis na mahigpit. Pagkatapos ay nagutos si Luan, maghanda kayo. Oras na para simulan natin ang ating misyon. Nag-isip si Luan. Bago ako dumating, ang mga mandirigmang ito ay umaasa lamang sa pisikal na pagsasanay. Hindi nila binibigyan ang kanilang sarili ng kahit isang sandali ng pahinga. Iyon ang dahilan kung bakit ang espesyal na gamot ni Colin ay nagpatibay lamang sa kanilang mga kalamnan ngunit hindi kailanman umabot sa kanilang isipan. Gayunpaman, pagkatapos magpahinga at mabawi ang kanilang tunay na potensyal, sa wakas ay na-unlock ito. Si Master Dangba ang nangunguna sa pagsugod. Sa tingin ko, hindi niya kailangan ang ating tulong. Dapat ba nating samantalahin ang mga kahinaan ng Corpse King? Matatag na sagot ni Instructor Luo, hindi tayo kailanman lumalaban ng hindi patas. Hindi iyon ang ating paraan. Tumindi ang labanan. Sa kabila ng kanyang lakas, nahirapan ng labis si Dangba. Sa isang pagkakataon, tinamaan siya ng Corpse King ng sobrang lakas kaya nabali ang kanyang tungkod. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, naisip ni Dangba, minamaliit ko ang Corpse King. Sa ngayon, ang tanging pagpipilian ko ay umatras at iligtas ang aking sarili. Pinagmamasdan mula sa malayo, bumulong si Wu Keimeng, kahit si Master Dangba ay walang magawa. Tunay ngang hindi magapi ang Corpse King. Walang makakapidyo sa kanya. Mahigpit na sinabi ni Luan, ang mga butil na ibinigay ko sa inyo.
Panatilihin ninyo itong palagi sa inyo. Kapag nakasipsip na ito ng sapat na enerhiya mula sa Corpse King, kusang itong babasag at mawawala ang epekto nito. Sa sandaling mangyari iyon, umalis agad kayo. Hindi ninyo kailangang mahawa. Ang pinakamatalinong gawin ay tumakas habang may oras pa kayo. Palihim na ngumisi si Wu Keimeng sa kanyang isipan, kay laking kahangalan. Kahit si Master Dang Ba na nasa half-step God Realm ay hindi kayang labanan ang Corpse King. Ano ang inaasahan ng tinatawag na Grandmaster na ito na gagawin kasama ang isang pangkat ng mga Special Forces? Para na silang patay. Habang tumatakbo sila, sumigaw si Master Dang Ba sa kanila, huwag kayong sumunod sa akin. Magdudulot lamang ito ng mas maraming problema. Puno ng pag-aalala ang kanyang isipan. Malapit nang maabot ng Corpse King ang God Realm. Kung papatayin niya ako, madali niyang makukuha ang realm, na magdudulot ng mas malaking problema sa lahat. Kung mangyari iyon, walang makakapidyo sa kanya. Sa sandaling iyon, ginamit ng Corpse King ang kanyang kapangyarihan para gapyusin si Master Dang Ba at inihagis siya sa lupa. Nang maghahanda na siyang ibigay ang huling atake, biglang lumitaw si Luan. Nang makita siya ng Corpse King, nanginig ito sa takot. Ngumisi si Luan at pabirong sinabi, "Mahal kong Corpse King, nagkita tayong muli, hindi ka ba masayang makita ako?" Nanood si Master Dang Ba na gulat at nagtataka, sino ang binatang ito? Nang makita siya ng Corpse King, nagsimula itong manginig. Ibig bang sabihin nito ay takot sa kanya ang Corpse King? Ngunit kahit ako na nasa half-step God Realm ay hindi nakalaban sa Corpse King, at gayon pa man, ang ordinaryong Grandmaster na ito ay pananginig sa takot ang Corpse King. Bago pa niya ito lubos na maproseso, nagpakawala si Luan ng isang mapaminsalang suntok sa Corpse King. Bilang tugon, binuhay ng Corpse King ang kanyang splitting blood technique, ngunit walang nangyari. Tumawa ng mapanuya si Luan, akala mo ba talaga na isa akong hanggal? Noong nakaraang beses, nakatakas ka gamit ang teknik na ito, kaya sinigurado kong tatakpan ko ang iyong espesyal na kapangyarihan. Kung gusto mong tumakas ngayon, kailangan mo muna akong patayin, ngunit alam nating pareho na imposible iyon para sa iyo. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang malakas na sipal na nagpalipad sa Corpse King. Hindi pa rin makapaniwala si Master Dang Ba at Bamulong, tao ba talaga itong si Ginoong Luchin? Nakikipaglaban siya sa isang halimaw na parang isa rin siyang halimaw. Tumawa si Blood Tiger, alam kong humanga ka sa aming instructor, ngunit magpakita ka naman ng kaunting respeto kapag pinupuri mo siya. Humarap si Luan sa iba at bumulyaw, hindi ko kayo dinala rito para lang manood ng palabas. Lumapit kayo rito at tulungan ninyo ako. Walang pag-aalinlangan, sumali ang iba sa laban, sabay-sabay nilang inatake ang Corpse King. Pinagmamasdan ni Master Dang Ba ang nangyayari sa labanan at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong nangyayari? Hindi ko akalaing ganito kalakas ang hukbo ng ating bansa. Kung mayroon silang ganoong kalakas, bakit pa nila ako kinailangan? At ano ba ang ginagawa ko sa buhay ko? Dapat na akong sumali sa hukbo noon pa man. Maaari ko ring makamit ang kapangyarihang ito sa murang edad. Ngumisi si Luan sa Corpse King, hindi mo na kailangang magpumiglas o lumaban. Dalawa lang ang pagpipilian mo, mamatay dito o sumunod sa akin. Gayunpaman, biglang nagsimulang humingi ng tawad ang Corpse King dahil sa takot. Ngumiti lamang si Luchin at sinabi, inaamin kong matalino ka rin. Master Dang Ba, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Wu Keimeng. Oo, ayos lang ako. Tara na, nakapagpapanatag na sagot ni Master Dang Ba. Sa sandaling iyon, sumingit si Luan, sandali lang, Kalbo Master. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Tumanggaw si Master Dang Ba, oo, naaalala ko. At hayaan mo ring linawin ko na wala akong laban sa Corpse King. Gayunpaman, salamat sa aking mga lihim na teknikang protection, nakatayo ako rito ng walang galos. Sinabi mo na may mangyayari sa akin na magpapadugo sa akin, kaya sabihin mo sa akin, nasaan ang dugo ko? Bago pa siya makatapos, sinuntok ni Luan si Dang Ba at ngumisi, matandang lalaki, kung ganoon kalakas ang iyong mga teknika, iiwan ko ang Corpse King sa likod mo. Dudurugin ka nito at bubunutin ang iyong mga lamang loob. Pagkatapos ay humarap si Luan kay Commander Wu Keimeng at nang-uuyam na nagtanong, Wak Keimeng, kamakailan lang ay binasa ko ang hinaharap ni Ginoong Dang Boss.
Nagkatotoo ito. Gusto mo bang basahin ko rin ang sa iyo? Agad tumanggi si Wu Keimang, hindi, ayos lang ako. Ayokong malaman ang aking hinaharap. Bahagyang yumoko si Master Dang Ba at sinabi, Ginoong Lu Qin, humihingi ako ng tawad. Inaamin ko na kung hindi dahil sa iyo, patay na sana ako ngayon. Samantala, nagsalita si Wu Keimang, Instructor Luo, patawarin ninyo ako. Malamig na sumagot si Lu Qin, malaya ka nang umalis, ngunit ikaw, kalbong master, manatili ka rito. Humarap si Dangga kay Luo at nagtanong, ano iyon, Ginoong Luo? May kailangan ka ba sa akin? Itinoon ni Luo Qin ang kanyang tingin kay Dangba at mahigpit na nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo nang basahin mo ang aking hinaharap? Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya. Hindi ka lang basta-basta naghuhula, hindi ba? Bumantong hininga si Dangba at inamin, dahil nararamdaman mo na ito, hindi ako magsisinungaling. Nang basahin ko ang iyong mukha, nakita kong puno ng panghihinayang ang iyong buhay, karamihan dahil sa iyong pamilya at sa mga taong malapit sa iyo. Ang iyong apelyidong Luo ay nagdadala ng isang trahedyang kahulugan. Ipinahihiwatig nito ang paghihiwalay sa mga mahal sa buhay, at kahit anong gawin mo, hindi mo ito mababago. Ito ang dahilan kung bakit nakatakda kang palaging mapalayo sa mga mahal mo. Nagpatuloy si Dangba, iyon ang dahilan kung bakit ko sinabi ang mga salitang iyon kanina. Kung hindi, hindi ko kailanman sasabihin ang mga iyon. Sa sandaling iyon, isang babae ang tumatakbo patungo sa kanila. Si Tongran pala ito. Humahanggos niyang sinabi, nakababatang kapatid Chin, may problema tayo. Sumimangot si Luan, anong nangyari? Bakit mukha kang labis na nag-aalala? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tongran, nagkaroon ng pagtatalo si Tita at si Johnny. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Johnny, ngunit biglang bumagsak ang ating tita. Kahit ang mga doktor ay hindi matukoy kung anong nangyari sa kanya. Dumilim ang ekspresyon ni Lu Chen, nasaan siya ngayon? Sumagot si Tongran, siguro nasa eroplano na siya papuntang bagong kapital ngayon. Tinawagan kita bago siya umalis, ngunit hindi ka sumagot. Akala ko abala ka. Agad na nagtanong si Luan, suot pa ba niya ang mga butil ng Buddha sa kanyang mga kamay? Nag-alinlangan si Tongran bago sumagot, sa gitna ng pagtatalo, nabasag ang mga butil. Kinuyam ni Luan ang kanyang mga kamao. May kutob na ako na magdudulot ng gulo ang mga butil na iyon. Nalulumbay sa pag-iisip, naalala niya, nakita ko na noon pa man na ang mga butil ng Buddha ay naglalaman ng isang mapanganib na sumpa. Iyon ang dahilan kung bakit binalaan ko si Tia Shulon na kusang loob na tanggalin ang mga ito. Kung sapilitang tatanggalin ng iba ang mga ito, walang magbabago, mananatili ang sumpa. Ang pinakamasama pa, ang sumpang ito ay labis na makapangyarihan. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong basagin. Nanlaki ang mga mata nitong Ren, alam mo ba kung bakit hindi niya tinanggal ang mga ito kahit pagkatapos ng iyong babala? Dahil napakahalaga sa kanya ng mga butil na iyon. Ibinigay ito sa kanya ng isang master mula sa G, na nagsasabing makakatulong ang mga ito na panatilihin siyang kalmado. Bumantong hininga si Tongran at nagpatuloy, si Tia Shoulan ay hindi kailanman kumuha ng anuman mula sa sinuman sa kanyang buhay, ngunit mayroon siyang isang panghihinayang, hindi niya nakilala ang kanyang anak. Nabubuhay siya sa panghihinayang na iyon sa loob ng 20 taon. Siya ay matalino at hindi naniniwala sa mga pamahiin, ngunit isinuot niya ang mga butil na iyon para sa kaligayahan ng kanyang anak. Naniniwala siya na hanggat nasa kanya ang mga ito, mamumuhay siya ng mapayapa at masaya. Ang paniniwalang iyon ang tanging nagpatuloy sa kanya sa lahat ng mga taong ito, kung hindi, matagal na siyang patay. Labis na naapektuhan si Lu Qin matapos marinig ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Ginoong Luo pala ito. Sinabi ni Ginoong Luo, ilang araw na rin mula nang huli kong marinig ang iyong boses. Sumagot si Luan, Tay, 2 araw pa lang mula nang huli tayong magkausap.